So ayan, good day class. For our lesson 2, which is still part of the cost concepts, we will be talking about the terms and computation under the cost and cost concepts, okay? Um, First, we have to determine kung ano na ba yung mga types of cost na may encounter natin all throughout this discussion, okay? So, when we say cost, determine muna natin or define muna natin what is cost. Okay, sabi daw dyan, cost is the monetary measure of resources sacrificed to achieve a specific objective. Okay? Pag sinabi daw na cost, ito daw yung mga binitawan natin para makuha natin or makuha mo yung isang item or particular expense. So, yung mga nawalang resources except sa cash. Again, pag sinabing cost, ito daw yung mga binitawan natin para makuha natin ang isang item or isang particular expense. Pero of course, yun nga, except doon sa mismong cash. Okay? Meron tayong different types ng cost. And dyan, sinasabi na ito daw yung, or one of the example ng cost is yung mga price of inventory, payment of expenses, yun ay part ng cost. Sa types ng cost naman, ito yung mga types of cost. We have association with cost object, cost behavior, financial statement presentation, quality control, variance analysis, controllability, and economic cost concept. Okay? So, later on, isa-isahin natin yan kung ano-ano ba yung mga cost na pwede natin ma-incur or magamit all throughout the discussion. Pero, expect na ito ay magagamit natin lahat. Okay? Later, isa-isahin natin siya. Okay? First, association with cost object. Okay? For the association with cost object, pag sinabing cost objects, sabi daw dyan is anything for which cost is assigned, accumulated, and measured. Okay, pag sinabing cost object, yan yung item or any item na pinagkakagastusan natin or ng isang entity or ng business. So, tumutukoy yan sa isang product or process or pwede rin activity actually. Halimbawa, ano ba yung gusto mong malaman? Yun yung cost object. Kung saan dapat focus yung isang entity or business, yun yung cost object ng isang business. Again, pwede siyang product, pwede siyang process, or pwede siyang activity. Okay? Under ng, kung sinabi ko dyan, pwede siyang activity, pwedeng department, pwedeng service, or pwedeng process din siya. Pag sinabing cost object, meron tayong tinatawag na direct cost. Ang ibig sabihin ng direct cost, economically traceable to the cost object. Pag sinabing direct cost, again, halimbawa, meron kang item, yun ang cost object mo. Okay? Ngayon, ang direct cost, yan yung mga makikita mo kaagad or nakikita agad sa mismong product mo or cost object mo. Kasi nga sabi ko sa inyo dyan, ayan, nakalagay din dyan, na yan ay economically traceable, naka-highlight ng traceable. Kasi nga, pag sinabing direct cost, yan ay yung makikita mo agad sa mismong product or cost object mo. Halimbawa, may ginastos ako nito. Meron akong ginastos na ganyan. Yun yung direct cost. Halimbawa, may damit. Yung cost object natin dyan is yung mismong product, mismong damit. Okay? O alam naman natin may tela yan, may mga designs, mga sinulid. So, nakita natin na may mga ganon. Yan yung cost na nakita mo na talaga sa isang item na yun yung nagastos mo or pinagkagastosan natin. Yun yung direct cost. Yung mga tela, yung design, sinulid, yun yung direct cost. Yung cost object natin, yung damit natin. Okay? Next, we have indirect cost. Pag sinabing indirect cost, kabaliktaran lang ni direct cost. It cannot be economically traced to the cost object. O pag si direct cost nakikita o natatrace natin siya, dito naman sa indirect, hindi natin siya nakikita directly doon sa mismong cost object natin. Pag sinabing indirect cost, may mga ginastos tayo sa isang damit. Example, damit pa din tayo. May mga ginastos tayo sa isang damit na yan na hindi mo makita kaagad sa object na yon or sa mismong damit na yon. Halimbawa, di ba, pag magbebenta tayo ng mga damit, una, pumunta tayo ng bayan. Punta ka pa ng bayan, may pamasahe ka pa. That is indirect cost. Directly, nakikita ba natin siya sa mismong damit? Hindi. Kasi nga, yung cost na incur natin nung bumili tayo ng damit or mga tela sa bayan, pamasahin natin na yun ay indirect cost. Kasi hindi natin siya na-trace directly doon sa cost object. Okay?
Yan yung mga cost na ina-allocate mo. Pag sinabing indirect cost. Mga cost na hindi lang sa isang cost object na nagagastos. Okay? Example, meron kang manufacturing plant, gumagawa kayo ng mga damit, ng mga gadgets, pwede rin, ng mga sasakyan. Pag sinabing indirect cost kasi, sila yung mga cost na pinaghatian ng different cost objects. Kaya ina-allocate lang natin siya o ina-allocate mo lang siya kasi hindi lang siya traceable sa isa. Halimbawa, sabi ko nga sa inyo kanina, bumili kayo ng damit, namasahe kayo, o halimbawa, sige, para mas ma-relate nyo siya. Kapag nagma-manufacture kayo ng damit, meron dyang mga machines na ginagamit. Yung machines, siyempre nag-incur yan ng mga expenses like electricity. And hindi naman natin siya directly nakikita sa mismong cost object. So, ibig sabihin, hindi lang din naman siya ginagamit directly sa isang damit lang para makompute natin yung expenses natin doon sa mismong na-incur natin expense sa damit. Ibig sabihin kasi, malamang, minsan yung mga marami tayong ginagamit na machines. So, ibig sabihin, hindi lang siya directly ina-allocate sa isang damit or sa isang machine. So, ibig sabihin, sa buong manufacturing business nyo, gumagamit kayo ng tube ng ilaw, ng kuryente. Of course, hindi natin siya ma-specify, itong sa paggagawa natin ng damit na to, ito ay naka-incur ng 5 kilowatts na kuryente, o magkano yung 5 kilowatts, hindi ganun. Okay? Buo na siya na ina-allocate sa mismong production nyo. Okay, next, so halimbawa, para mas maintindihan nyo siya, meron tayong halimbawa, may bike tayo. So, ano ba yung mga direct tsaka indirect cost sa isang bike? Ayan, example, meron tayong direct cost sa bike natin. Meron tayo dyan frame, handlebar. So, pag nakita mo yan, may makikita ka agad na mga bakal, ayan, katulad na ng frame. Kasama yan sa direct cost. Yung mga handlebar, upuan, pedal, gulong, yung mga chains, yung mga brakes, yan yung mga direct cost ng bike. Mapapansin nyo nakalagay dyan, salary of the machine operator. Kasi kasama dyan ang salary ng mga mismong gumawa ng bike, mga directly related sa paggawa ng bike, kasama yun sa direct cost. Okay? Pag sinabi namang indirect cost, ito naman yung mga hindi mo makita kaagad. O, for example, sa bike na example natin dyan, baka nung ginagawa yung bike na yan, may mga nagastos na glue, mga pintura, water, or electricity. Baka gumamit sila niyan nung ginagawa nila yan, yan yung mga indirect cost. Okay? Pero pansin nyo dyan, may nakita kayo dyan, salary of plant supervisor. Yung salary ng plant supervisor, kung mapansin nyo, hindi siya gumagawa ng bike, pero necessary na may supervisor sa isang manufacturing plant para may tumitingin. Halimbawa, yun, nagdadirect at nag-check kung tama ba yung mga ginagawa ng mga employees, kasama yan sa indirect cost. Hindi siya directly gumagawa ng mga bike, pero kasama siya doon sa indirect cost kasi nga, hindi siya directly kasama sa pag-produce or paggagawa ng bike. So, another thing, meron din dyan depreciation of manufacturing equipment. Yung depreciation kasi ng mga manufacturing equipment, hindi mo kasi agad makikita, uy, nung ginawa yung bike na yan, asan yung manufacturing equipment? Sila ay indirect cost din. Kasi nga, hindi sila madaling i-trace. Lalo na kapag yan ay ginagamit mo din sa ibang manufacturer or manufacture nyo mga products. Like mga property tax, andyan din siya. So, yan yung mga indirect cost. Okay? May sinasabi tayo dyan na pag sinabi daw direct cost, a direct cost to a cost object may be an indirect cost to another cost object. Intindihin maigi, a direct cost to a cost object may be an indirect cost to another cost object. Kumbaga, vice versa. Yung direct cost sa isang cost object, pwede siyang maging indirect cost sa isang cost object. Sir, paano po yun? Medyo magulo po. So, pag yung buong manufacturing plant, yung mismong cost object mo, halimbawa ang cost object natin ay manufacturing plant. Yung property taxes, yan ay magiging direct cost. Kasi nga, ang cost object mo ay manufacturing plant. Okay? Ano bang directing gastos ni manufacturing plant, yung mismong planta nyo?
malamang yung property tax. So, ibig sabihin yan ay magiging or considered as direct cost. So, yung tax na yan ay para sa isang plant lang. So, hahati-hatiin mo pa yan sa mga pinoproduce mo. Pag sa bike yan, yung property tax na yan, magiging indirect yan or indirect cost yan. Pero kapag manufacturing plant ang pinag-uusapan natin as cost object, ibig sabihin yan ay direct cost. Okay? So, basically, kaya kailangan mo malaman ang cost object mo para malaman mo yung direct tsaka indirect. Kung hindi mo alam yung mismong cost object mo, mahirapan ka to identify what is your direct or indirect cost. Okay? Next, sabi daw dyan, materiality affects the economic traceability of a cost. Materiality affects the economic traceability of a cost. Sorry. Ang sinasabi lang dyan, nakalagay dyan, may tornilyo, of course, yung mismong bike. Halimbawa, may 55 na tornilyo ang bike na yan. Sabihin nyo, bakit sir hindi siya direct cost? Nabibilang ko naman yung tornilyo. Halimbawa, masipag ka. Nung ginagawa yung bike na yan, binilang ko ilang tornilyo lahat yung ginamit nyo. So, nabilang mo 55 yan. Sir, bakit hindi siya kasama sa ayun o, may nakita kayo dyan sa may indirect cost. Number 1 dyan is screws. Yung tornilyo na yan ay part ng indirect cost. Sir, bakit po? Di ba nabilang naman po natin siya? Direct traceable siya. Nakita nyo siya, nabilang nyo siya. Sir, bakit po siya kasama sa indirect cost? Kasi nga, nakaka-apekto ang materiality sa determination natin ng direct or indirect. Kapag immaterial yan, huwag mo na pahirapan sarili mo, malamang. Huwag mo na pahirapan na bilangin yung mga tornilyo na yan. Kinukonsider na natin siya bilang direct cost. Okay? Ganun lang siya kadali. Kaya siya kinukonsider na indirect cost. Now, punta naman tayo sa presentation ng cost sa FS or financial statement. So, sinasabi lang dyan, paano ba natin kinaklasify ang cost sa FS or sa financial statement? Sabi daw dyan, a cost can be classified either as an asset or as an expense. Pwedeng asset, pwedeng expense. So, pwede siyang, yun nga, maging asset, pwede siyang maging expense. Pwedeng may future benefit or pwedeng wala ng future benefit. Sa pagkaklasify natin ng cost sa FS, pwede natin siyang i-classify as a period or a product cost. So, unahin natin yung product cost. So, pag sabi product cost, sabi daw dyan, related to the acquisition and production of inventory. So, dyan naman sa product cost, tinatawag din natin siyang inventoriable cost kasi nga, sila ay kinakapitalize. Yan yung mga cost related sa inventory. So, pwede siyang lalabas muna siyang asset sa balance sheet. Tapos, eventually, magiging expense siya. Okay? Paano nangyayari yun? Kaya nga sa product cost, meron tayong unexpired and expired portion. Pag unexpired cost, sila yung mga lumalabas sa balance sheet kasi may benefit pa sila. Okay? Ang inventory, lalabas pa yan sa balance sheet. Pero kapag nabenta mo na yan ay magiging expense. Magiging, expired na siya, magiging cost of goods sold. Sa income statement na siya. Again, meron tayong inventory. Kapag yan ay hindi mo pa nabebenta, may benefits pa yan. Unexpired, ibig sabihin siya ay magiging part ng ending inventory under ng balance sheet. Pero kapag yan ay nabenta mo na, nagkaroon ka na ng kita, yung binenta mo na yon will become part of your cost of goods sold. Gastos mo na siya ay magiging expense na. Okay? I hope na-gets na siya. Next, we have the period cost. Sa period cost naman, guys, sabi na dyan, related to business functions other than production. So, dyan naman, mga cost na walang kinalaman sa production, yung mga delivery cost, mga marketing, ganyan, na in-expense outright na agad natin siya. Okay, dito rin sa period cost, meron din tayong unexpired and expired portion. Pag sinabing unexpired cost ng period cost, paano kapag hindi na nai-incur, like yung supplies, pag hindi na nagagamit, asset pa siya. Okay? Sila yung mga hindi pa nagagamit or nai-incur. So, siya ay part pa rin ng asset. Pag sinabi naman nating expired cost,
Pag na-incurred na, like mga selling and administrative, siya ay magiging part na ng expired portion ng cost. Okay, again, pag sinabing unexpired, yung mga office supplies, mga insurance na hindi natin nagagamit, siya ay part pa rin ng asset natin. Pero once na nagamit na natin siya, katulad ng mga expenses natin na selling and administrative, yan ay magiging part na ng expired portion. Okay? Next, we have ito ulit natin yung product cost. Pag sinabing product cost, product cost composition varies depending on the type of the business. Diyan naman, iba-iba ang composition. Like, pwede maging merchandising, kapag retailer ka, mga service, may mga inventory din, mga hindi pa nagagawang projects, yan ay part ng product cost. So, ano ba ang product cost ng manufacturing? Meron tayo dyang tatlo. Ayan. Raw materials, product, ay work in process, and finished goods. Pag sinabing raw materials, yun ay nag-specify lang siya or tumutukoy yan sa mga unprocessed na mga materials. Mga need mong materials para ma-process at magawa mo yung mismong finished goods nyo. May mga direct at saka indirect dyan, mga inventory na hindi pa pumapasok sa conversion process. Yun ang ito yung tinatawag nating pre-production phase. Okay? Kapag naman work in process yan guys next naman natin is work in process. Ito yung mga sabi to dyan, inventories undergoing production or conversion process. Dito naman, ito yung mga ginagawa natin para maging final product na kasi nga hindi pa complete. Sa part na yan ay kinoconsider natin siyang partially complete only. Kasi nga, nag-undergo pa din siya ng process. And then, lastly, we have finished goods, goods completed which are available for sale. Dito, dumaan sa process, buo na siya, pwede na siyang ibenta sa market. Okay? Next, punta tayo sa flow of manufacturing cost. Kung mapapansin nyo, meron tayong tatlong process dyan. We have before production process, during production process, and after production process. So, ano nga ba ang flow ng manufacturing? So, number one, we have here raw materials. Ito yung before inventory. Next naman, we have the work in process. Ito yung during the process or making the goods na. And then lastly, we have the finished goods. Ito naman yung mga pwede nang maibenta after production. Pag before, ito yung mga raw materials. During, ito yung work in process na natin. Ino-convert na natin siya to a finished product or finished good. And then we have, ito na after production, we have the finished goods na pwede natin siyang ibenta sa market. So, ang raw materials, papasok yan sa manufacturing cost. Okay? Again, yung raw materials, yan ay papasok sa manufacturing cost. Okay? I-check naman natin itong ating diagram. So, yan ang component ng manufacturing cost. Yung tatlo na yan. Ito yung manufacturing cost natin. Ito. Meron tayo diyang tatlong component. Direct materials used, direct labor, and manufacturing overhead. Dito naman, kung sinabing direct materials, ayan, pag sinabing direct materials used, yan yung mga raw materials. Yung direct labor naman, ayan, yan naman yung mga sahod, yung mga compensation ng tao na gumagawa or gumawa ng product, kasama yan sa direct cost. Dito naman, we have the overhead. Tinatawag na indirect manufacturing cost din yan. Kasi lahat ng indirect cost sa pag-produce yan ay overhead. Okay? So, manufacturing na hindi traceable, ibig sabihin yan ay pwedeng indirect materials or indirect overhead. Okay? Next, meron tayong tinatawag na, prime cost. Pag sinabing prime cost, magkano ba ang total ng lahat ng direct cost sa product? Again, kapag pinag-add nyo si direct materials at si direct labor, sana yan? Ito, at saka ito, ang sagot dyan ay prime cost. Ano ibig sabihin lang yan? Magkano ang lahat or total ng lahat ng direct cost sa product? Yun ang ibig sabihin ng prime cost Tandaan.
Now, meron naman tayo dito, check na tayo sa prime cost. Next, we have conversion cost. Dito naman, kapag mga cost to have bukod sa raw materials. So, yung cost para ma-convert sa finished goods, ito yung kailangan natin. Ano-ano yung cost na kinakailangan natin para ma-convert natin siya as finished goods. Ngayon, kapag pinag-add nyo naman si direct labor and si manufacturing overhead, ang sagot naman dyan ay manufacturing cost. Okay? Again, tandaan yan, maigi. Nakapunta naman tayo sa computation or application natin. Let's siguro daanan natin siya isa-isa. We have 10 sample computation na medyo madali lang naman actually para sa inyo. First, ayan, number 1, scenario. Ito yung computation or direct labor calculation. Ito ang given natin. A company employs workers at a rate of 15 per hour. If a worker logs 40 hours in a week, what is the total direct labor cost for that worker? Balikan natin yung itong computation natin. Direct materials or DM plus direct labor DL equals prime cost. Direct labor plus manufacturing overhead equals conversion cost. Okay? Tara. Ang formula natin dyan, direct labor cost is equal to magkano ba isang oras niya or hourly rate multiplied by kung magkano ba or ilang oras ba yung tinrabaho niya. 40 hours siyang nagtrabaho, ang rate niya is 15 per hour. Multiply lang natin siya. 15 multiplied by 40 equals 600 pesos ang kanyang direct labor cost. Dali lang, di ba? Next, number 2. A manufacturer purchases 500 kilograms of raw materials at 8 pesos per kilogram. If 5% of the materials are wasted during production, what is the total cost of usable direct materials? Ang tanong, ang technique dyan na tingnan muna kung anong hinahanap. Yan ay computation ng direct materials cost. Ang tanong, magkano ba yung DM natin or direct materials? Sa pag-compute niyan, meron tayong madala tayong way kung paano computein siya or process. Number 1, computein muna natin kung magkano yung total cost. Ano bang computation natin para makuha yung total cost? Ayan. Total materials purchase multiplied by cost per kilogram. Magkano ba yung total material purchase natin? Yan ay 500. Yan ang pangatas. 500. Ngayon, magkano ba yung cost per kilogram? Magkano ba siya per kilo? 8 pesos. Ito siya. Tingin kayo sa baba. 500 multiplied by 8. Yun yung total cost. Ngayon, meron daw diyang wastage. Or mga nasira. Or mga kailangan na itapon. Ang computation natin dyan, total material purchase multiplied by wastage percentage equals, or usable material cost is equal to total cost minus wastage times cost per kilogram. Okay, dyan naman, check natin kung magkano yung materials purchase natin. Ito siya, 500 kilograms. Ngayon, sabi daw dyan, 5% daw yung wastage percentage. Multiply nyo lang siya by 5% at kung magkano yung total per kilo natin. Ito siya sa baba, tingin sa baba. Yan, 500 multiplied by 5% multiplied by 8 pesos equals to 200. Yung cost natin or total cost, 4,000, na-complete natin kanina dyan, minus 200 pesos equals, ang total direct materials natin ay 3,800. Okay? Next, number 3. A factory incurs the following overhead costs in a month. Ang computation dito is, ang hinahanap ay manufacturing overhead. Sa manufacturing overhead, medyo madali lang naman yan. Isang buong computation lang yan. Ano-ano ba yung mga manufacturing overhead natin dyan? Una, meron tayo dyan. Ano kinoconsider natin? Number 1 is, ito, factory rent. Yan ay part ng overhead. Directly not attributable doon sa mismong production natin. Factory rent. Ano pa? Utilities. Kasama yan. Kasama ba ang depreciation? Yes, kasama yan. Yan ay
part ng overhead. And lastly, we have indirect labor. Kasama ba indirect labor dyan? Yes, kasama po siya. So, ibig sabihin, yung apat na yan, kapag yan ay pag pinag-add nyo, yan po yung magiging overhead natin. 5,000 plus 1,500 plus 2,000 plus 3,500, yan po yung magiging overhead. Next, compute natin yung prime cost calculation or prime cost tayo. Ano sabi sa inyo formula ng prime cost? DM plus DL. So, dyan naman, meron tayong direct materials na involved. Magkano yun? 18,000. And direct labor natin is 12,000. So, basically, addition lang yan. Add lang natin siya. We have 30,000. Basta tandaan nyo lang yung formula natin sa prime cost. Direct materials plus direct labor. Number 5. Conversion cost, o sinabi ko sa inyo ito, paano ang calculation ng conversion cost natin? Direct labor plus manufacturing overhead. O given na yung dalawa, meron kang direct labor, meron kang manufacturing overhead. Pero siguro there will be times na parang I'll be giving you a set of problem wherein you have to compute first the manufacturing overhead for you to be able to compute for the total conversion cost. I hope you get my point. Kumbaga parang I will not be giving you directly the given na manufacturing overhead, but I'll be giving you a set of given na kung saan you have to compute for the overhead or manufacturing overhead para makompute nyo yung conversion cost. Okay? Sige. Paano ba natin siya i-compute? Again, addition lang siya, direct labor plus manufacturing overhead equals 60,000. Next, we have the direct labor per unit. A company produces 2,000 units of a product with a total direct labor cost of 16,000. Ang tanong, what is the direct labor cost per unit? O, per unit na siya. Meron po tayong formula to compute for the direct labor per unit. Ito yung formula natin. Direct labor per unit is equal to yung total direct labor cost divided by total units produced. Tingnan sa problem. Magkano total direct cost labor? Given na yan, ay no? Yan ay 16,000. Tapos, hanapin daw natin yung total units produced. Ilan ba yung na-produce natin? Ito, 2,000 units. Ang dali lang. 16,000 divided by 2,000 equals 8 pesos per unit. Actually, pwede nyo na siya kumpitin as is na mabilis lang. Hindi nyo siya directly ilagay sa calculator. Cancel out nyo na itong tatlong 0 na to. O 16 divided by 2, edi 8 pesos per unit. Next, we have the calculation of direct materials per unit. Sabi daw dyan, ang manufacturer spends 30,000 on direct materials to produce 5,000 units. What is the direct materials cost per unit? Dyan naman, ang hinahanap natin is direct material cost per unit. Same process lang din, meron tayong formula dyan. We have total direct materials cost, ayan siya, divided by total units produced. Magkano ba ang direct material cost? Ito, 30,000. Magkano na produce na per unit? 5,000 per unit. Same process, divide lang natin siya, cancel out yung tatlong 0, 30 divided by 5 equals 6 pesos per unit. Now, number 8, overhead rate calculation. O pag overhead rate calculation ng per labor hour, ang hinapot din dyan yung oras, hindi yung cost, ha? O, sabi daw dyan, if total manufacturing overhead is 60,000 and total direct labor hours is labor hours is 3,000 hours, what is the overhead rate per labor hour? Magkano daw yung rate natin per labor hour? May formula po tayo dyan. We have total manufacturing overhead, ito siya, divided by total direct labor hours. Okay? Magkano ba yung total manufacturing overhead natin? Ayun, no? Given na yan, 60,000. Magkano po yung total direct labor hours natin? 3,000 hours po yung direct labor hours. Now, divide lang natin siya. Again, cancel out natin yung tatlong 0. And then 60 divided by 3, we have 20 pesos per
R. Again, 20 pesos per hour, hindi per unit. Next, number 9. A company produces 500 units and incurs a total prime cost of 50,000. What is the prime cost per unit? Ang calculation natin ito is prime cost per unit. Madali lang din yan. Actually, kung babasahin nyo siya, guys, parang marirealize nyo na madali lang talaga siya and kita-kita nyo agad sa problem kung ano yung hinahanap. No? So, ang tanong, prime cost per unit, meron tayong formula dyan, total prime cost divided by total units produced. Since given na naman yung prime cost, ito 50,000, given na rin yung 500 units na produce, divide lang natin siya. Okay? So, 50,000 divided by 500 equals 100 per unit. Okay? Next, and I think last, number 10, conversion cost per unit. A manufacturer has a total conversion cost of 120,000 for 4,000 units. What is the conversion cost per unit? Dito naman, may formula din tayo. Total conversion cost, ito siya, given na 120,000. And then we have total units produced, we have 4,000. Divide lang natin siya. Cancel out yung tatlong 0. 120 divided by 4 equals 30 per unit. Okay? I hope na naintindihan natin siya. Actually, medyo madali lang yung formula or yung computations natin for this lesson. Pero I'll be giving a set of problems na kung saan medyo complicated and complex na yung problem natin. Pero for the meantime, let's have this very, very easy na computation. Okay? And next natin is your quiz number 2 for the cost and cost concept. It will involve parang a multiple choice question for theory and concepts. And then we have the part 2. Allocated siya for the computation part. Okay? Yun lang naman, guys, and thank you for listening and goodbye.